Sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ni Joaquin, isang lalaking naghangad ng kapangyarihan mula sa isang misteryosong nilalang sa gubat. Sa kanyang pagnanais na makamit ang kanyang mga pangarap, naglakas loob siyang makipag-ugnayan sa isang manananggal, ngunit hindi niya alam na siya pala ang tunay na target ng nilalang na ito. Habang tinutukso siya ng manananggal na lumabas sa kanyang protektadong bilog, nariyan ang panganib na magdulot ng kapahamakan sa kanya. Ano nga ba ang kapalit ng kanyang pagnanasa sa kapangyarihan at paano siya makakaligtas sa mga kamay ng manananggal? May kilala akong lalaki na minsang nagpunta sa isang liblib na lugar sa gubat para mag-aral ng mga sinaunang kaalaman at kapangyarihan. Ang pangalan niya ay itatago ko na lang sa pangalang Joaquin. Ang balak ni Joaquin ay makipag-ugnayan sa isang nilalang na may kakayahang magbigay ng kapangyarihan sa mga tao. Sa tingin niya kasi, kung makuha niya ang kapangyarihang iyon, mas madali niyang makakamit ang mga pangarap niya. Alam kong hindi ka panipaniwala ang lahat ng ito, pero pakinggan niyo muna ang kwento ko. Nagdala si Joaquin ng mga gamit para sa ritual, mga kandila, mga halamang gamot, at iba pang mga bagay na nabasa niya sa isang lumang manuskrito na nakuha niya sa isang albularyo. Mahalaga daw na sundin niya ito ng tama kasi ito lang ang gabay niya para makausap ang manananggal. Ayon sa manuskrito, ang mga manananggal ay may kakayahan na magbigay ng kapangyarihan sa mga tao. Pero may kapalit ang kapangyarihan na iyon at isa pa, hindi lahat ng manananggal ay gustong makipag-ugnayan sa mga tao. Kaya dapat ay may proteksyon ang taong tatawag sa manananggal. Gabi na nang simulan ni Joaquin ang ritual. Sa isang sapa na parang may sariling buhay, naglagay siya ng mga halamang gamot sa tubig. Sinindihan niya ang mga kandila na nakapalibot sa kanya at habang ginagawa niya ito, parang may malamig na hangin na dumaan na parang may nagmamasid sa kanya. Naniniwala si Joaquin na sa pamamagitan ng ritual na iyon ay makakatawid siya sa mundo ng mga espiritu at doon ay makakausap niya ang manananggal. Naglakad si Joaquin sa gubat. Nakakita siya ng isang bilog na lugar na napapalibutan ng mga puno. Doon ay naramdaman niya na manipis ang hangin. Manipis din ang belo na naghihiwalay sa mundo ng mga tao at mundo ng mga espiritu. Nagdasal si Joaquin at naghintay. Sa wakas ay narinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak. Isang malakas na sigaw ang narinig niya sa itaas. Dumating na ang manananggal. Nakatingin si Joaquin sa itaas. Lumilipad sa itaas ang manananggal. Nakatayo naman si Joaquin sa loob ng isang bilog na gawa sa mga abo ng mga halamang gamot. Ayon sa manuskrito, hindi siya dapat lalabas sa bilog na iyon dahil proteksyon niya iyon laban sa manananggal. Lumilipad sa itaas ang manananggal, iba't iba ang anyo na ipinapakita nito kay Joaquin. Minsan ay isang magandang babae, minsan naman ay isang matandang lalaki. Paulit-ulit na sinasabi ng manananggal na lumabas si Joaquin sa bilog. Kapag lumabas daw siya ay bibigyan siya ng manananggal ng kapangyarihan. Pero hindi siya kumikibo. Alam niya na kapag lumabas siya sa bilog ay aatakihin siya ng manananggal. Sa isang pagkakataon ay ginamit ng manananggal ang boses ng kapatid na babae ni Joaquin. Sabi ng manananggal ay may nangyaring masama sa kapatid niya at kailangan niyang umuwi. Grabe, parang totoo talaga. Parang naririnig niya yung kapatid niya mismo. Umiiyak at humihingi ng tulong. Pero hindi pa rin kumikibo si Joaquin. Alam niya na panlilinlang lang iyon. Takot na si Joaquin, pero tahimik lang siya sa loob ng bilog. Alam niya na ganoon ang patakaran ng ritual. Hindi siya dapat magsasalita at hindi siya dapat lalabas sa bilog. Sa wakas ay narinig niya ang kanyang pangalan. Tinatawag siya ng manananggal. Doon niya napagtanto na siya ang target ng manananggal. Siya ang gustong kainin ng nilalang na iyon. Nagdasal si Joaquin. Nagdasal siya ng nagdasal.
hanggang sa maramdaman niya na may tumama sa likod niya. Tinalunan niya ang manananggal at nagpagulong-gulong sila sa lupa. May hawak si Joaquin na isang kutsilyo na binabad niya sa mga halamang gamot. Sinaksak niya ng sinaksak ang manananggal. Hanggang sa bumitaw ito sa kanya at lumipad sa itaas. Sumisigaw pa rin ito at sinasabi na lumabas siya sa bilog pero hindi na kumikibo si Joaquin. Sa wakas ay sumikat din ang araw. Nagmamadali ang manananggal na lumipad palayo. Si Joaquin naman ay umuwi. May sugat siya sa likod. Malalim na sugat na magpapaalala sa kanya sa kanyang pagmamataas. Sabi ni Joaquin, napagtanto niya na hindi siya ang nagpasimula ng ritual. Siya ang tinawag ng manananggal. Para bang lahat ng ginawa niya ay parte ng plano ng nilalang. Nakakagulat at nakakatakot isipin na siya pala talaga ang target mula sa simula. Umuwi si Joaquin at sabi niya ay hindi na siya makikipagsapalaran sa mga ganitong karanasan. Ang sumpang marka sa kanyang likod ang magpapaalala sa kanya sa gabing iyon. Parang palaging may babala na hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat hinahangad. Sa kwento ni Joaquin, natutunan natin na ang pagnanasa sa kapangyarihan ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Hanggang sa susunod na kwento, mag-ingat at huwag kalimutan. Hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat pagnasaan.